What's up guys? Welcome again sa aking channel. And today is July 31 guys, last day of the month of July and mag-August na bukas. And dito sa South Korea guys is summer vacation. So mula pa noong linggo wala na kaming pasok guys, and ang balik na namin is sa Saturday. So may 7 days kami. So depende yan sa company dito sa South Korea guys. May mga company na sobrang busy. May mga kaibigan pa nga ako na hindi nagbabakasyon at may work pa sila. And sa ngayon kasi mayroong nire-reconstruct yung company namin, kaya siguro nagkaroon kami ng mahabang bakasyon. Usually 2 to 3 days lang yung bakasyon na binibigay sa amin, di ba? Nagkwento pa ako. Pero actually itong video na to ay may sasamahan tayong kaibigan na bibili ng kanyang bagong cellphone. Actually mayroon siyang cellphone from the Philippines, and nagtanong siya sa akin kanina kung mayroon daw akong alam na pwedeng mag-repair ng cellphone nila, and I suggest na bumili na lang ng bago kung meron naman siyang pambili, since gagamitin naman niya ito pang matagalan. Mas maganda kung bago na, diba? Tsaka kung mas maganda kung latest na yung kukunin niya, regalo na rin sa sarili niya, at nagsisipag siya ditong magtrabaho dito sa South Korea guys. Usually yan na yung mga ina-advise ko ngayon. Yan din yung advice ng mga kaibigan ko dati. Dati kasi hindi naman ako bumibili talaga ng mga mamahaling gadget or mamahaling gamit. Pero sabi nila, ikaw ang naghihirap ng pera mo, kaya dapat marunong ka rin na regaluhan yung sarili mo, diba? And kapag bumili ka naman ng magandang gadget, malaki rin naman ang pakinabang, aside sa pangmatagalan yung paggamit. Maganda yung mga quality ng mga bagong gadget ngayon na cellphone guys. And kung makikita nyo kapag nag-picture kayo, diba, talagang gaganda naman ng mga bagong cellphone ngayon, like mga Samsung, iPhone, ganyan. Masusulit mo naman talaga kahit na medyo pricey siya. And this time yun nga, sinuggest namin na bumili na lang siya. Kaya pupunta kami ngayon sa E-Mart. Usually doon ako bumibili ng gadget. Doon ko nabili yung iPhone 13 ko, which is yun yung binigay ko dun sa kapatid ko na nasa Gyeonggi-do guys. And yung S23 na gamit ko ngayon. Ito yung ginagamit kong camera ngayon at pinamba-vlog guys. And doon ko sila parehas nabili dun sa store na yun, sa E-Mart. Meron kasing electronics doon sa may 3rd floor, and doon kami bumibili talaga. And meron din ako mga sinamahang kaibigan dati na doon din bumili. Kaya naman ngayon babalik kami doon, and samahan nyo kami guys kung ano ang kanyang bibilihin na gadget ngayong araw na to. And yung pangalan pala nung kaibigan natin is si RJ guys, and sasamahan natin with Sai. Yan. And sa ngayon nandito ako sa bus stop, naghihintay lang tayo ng masasakyan. So meron pang 6 minutes bago dumating yung ano na yun, yung bus natin papunta dun sa may E-Mart guys. Mamaya guys, i-update ko kayo kung magkano nga ba yung Samsung dito sa South Korea guys. Actually merong bagong labas, which is ano yata, Flip 6 tsaka Fold 6, mga bagong labas. Magkano nga ba yung presyo nila dito compare sa Pinas? Hindi ko masasabi kung magkano sa Pinas, no? Pero papakita ko sa inyo mamaya guys kung magkano ang price ng mga cellphone dito na Samsung guys. Usually yung mga Samsung dito may mga previous sila. Itong gamit ko ang Samsung S23 Ultra guys, merong libre siyang buds dati, yung Buds Pro. So napaka sulit talaga. Tapos may mga free ano na siya, case, ganun. Pero wala siyang kasamang charger. Usually yung mga bago ngayon talaga, yung mga latest, wala nang kasamang charger na ibinebenta. Hindi na kasama dun sa set. Ayan. 2 minutes na lang guys, parating na yung ating bus. Kaya naman maya-maya na lang ulit.
tayo sa location kung saan ko tatagpuin yung mga kaibigan ko. And yung pagbibilihan namin na sinasabi ko na E-Mart, ayan lang siya guys, walking distance. Ayan siya. So yung mga kaibigan ko nakatira lang banda dyan, nag-hotel sila. Ayan, tatawid na tayo. Ayan. Mamaya i-message natin sila guys. Dito pa nga pala sa South Korea, ang ginagamit namin na pambayad dun sa may bus, pwede na yung mga ATM namin guys. Pero usually yung iba, nag-aano pa rin ng T-money or yung Gyotong Kada na tinatawag. So malaking tipid kung yun ang gagamitin nyo compared dun sa puro cash. Kasi kapag nagta-transfer kayo, pag Gyotong Kada or T-money yung gamit nyo, mas makakatipid kayo. Kasi yung second na transfer nyo is walang bayad. Tapos kung kunyari nagkamali kayo ng sinakyan, tapos basta hindi lalagpas ng 30 minutes, basta yung susunod yung sasakyan is free siya. So mas makakatipid kayo kaysa dun sa bayad kayo ng bayad ng cash. Dati nung bago pa lang ako rito, usually cash yung inaano ko, so talagang malaking gastos siya o napapamahal ako. And kung makikita nyo dyan guys, ayan, yung bus stop na yan, bago lang yan nagawa, nasa gitna na siya, parang ginaya sa Seoul or Busan. Ayan, ganyan na sila kaunlad dito sa may Changwon. And dati dito lang yan sa gilid, pero ginawa nila dyan na sa gitna. Dyan na lahat nung saan sasakay at saka kung saan bababa. So sa ngayon minessage ko na sila and dito tayo maghihintay. So muna tayo at medyo mainit. Pupunta tayo sa lilim. Malapit lang naman sila, siguro mga 2 minutes lang kung ano nila agad yung message ko, makakarating agad sila dito. Maglalakad lang kami papunta dun sa may E-Mart. Napaka-convenient nung ginawa nila na pagtira dito kasi lahat malapit sa lahat ng establishment, department store, supermarket, tsaka sa mga convenience store, andito lahat. Kaya kung dito titira, hindi ka mahihirapan, di ba? Hindi mo na kailangan magluto kasi nandyan lahat, nandyan yung mga restaurant din na pwedeng kainan and affordable naman. And let's wait. Ito na nga, naglalakad ako papunta sa kanila. Hindi ko na sila hinintay doon kasi nag-message yung kaibigan ko. Sabi niya, nandun daw sila sa gilid na mismo. Ito yung pagbibilihan namin. Hindi ko na kung anong ginagawa nila doon. Ayun sila. Si RJ tsaka si Sai. Nandun sila. Ayan. Anong ginagawa dyan? Nagtitingin kayo ng ano? Second hand phone? Repair? Titingin lang. Okay. Yung sinasabi ko yun doon sa bandang harap. Oo. Ayan. Ito may second. Mga second hand. Sabi ko sa kanya kung gusto niya ng brand talaga. Ayan. Papunta kami dun sa may Samsung store mismo guys. Bali chains kami. Chains plan. Pero titignan natin kung saan mas makakamura at kung mas yung mas maganda ang promo. Usually kasi mayroong nakukuhang points sa Samsung member mismo na pwedeng gamitin pambili ng accessories nila. Tapos minsan yung buds naman nila is free na. Marami accessories. Oo, tama. May mga pagbibigan. Tingnan natin. Yan. Yan yung store na sinasabi ko guys, or yung outlet mismo nila dito, which is malapit din dun sa pinagbibilihan ko sa E-Mart. Yan. Kaya tawid na tayo. Yan. Uy, dumiretso na siya doon, naka-red pa. May pasaway din na Koreano. Kanina pa yan, tumatawid nga dyan sa diba? So stop tayo ulit dito kasi naka-red light pa. Pero kanina mayroong Korean tumawid kahit nakapula pa. Yan. Kapag nasa ibang bansa ka, kailangan sumunod ka sa batas nila. Hindi pwede yung ikaw yung batas dito. nakating. Diba? Meron din mga Koreanong pasaway. Ayun o. Parang dire-dire. Diba? Hold on tayo naman.
And ito na yung Samsung outlet. Yan. And let's see kung ano yung check natin yung price tsaka yung promo nila kung mas mura ba dito or mas mura dun sa isa. Okay. Ito Samsung outlet guys dito sa may Changwon yan. Oh. Ayan yung mga Flip 6 nila guys, and ito yung pinakabago, yung Buds Pro 3. Yun yung fold. Ewan ko lang kung magkano. Ito yung mga S24 and doon yung mga S23. So, Ito, S24 ng dalawa nito. lilipat na lang kami sa may E-Mart guys kasi yung mga display nila is walang nakalagay na price, so medyo complicated pag magtanong pa at hindi naman tayo ganon kagaling mag tsaka napansin ko yung mga sales clerk nila hindi sila accommodating, hindi alam mo yung pag alam nilang foreigner hindi ka nila lalapitan. Usually pag sales clerk ka o nag-aatitinda ka dyan sa store, lalapitan mo lahat ng customer kahit na ano pa yan. mag-S24 ka na. Diba? Kasi yung sa akin palit na yan. So, pupunta na lang kami dun sa may E-Mart kasi ang advantage doon is may nakalagay ng price. Kaya may idea ka na kaagad kung ano yung mga promo nila nakalagay na doon. Pero dito sa may Samsung outlet mismo, wala. So, medyo complicated siya. Kaya napagkasunduan na lang namin na pupunta na lang kami ng E-Mart kaysa dito sa may Samsung outlet. Dati nung binisita ko yan, meron naman silang price. Pero ngayon wala. So wala kami magagawa kundi pumunta kami kung saan kami mas komportable, di ba? Ayan oh. Diyan tayo pupunta guys sa may E-Mart, tapos katabi niya dito yung Lotte Mart. Dito naman sa Lotte Mart, diyan ako namili dati nung mga mga pasalubong sa Pinas na chocolate. Diyan ako bumili kasi maraming mga choices na hindi makikita minsan sa mga regular supermarket dito sa may Korea guys. Pero yung iba, mga Pinoy, mas pinipili nilang pumunta sa Costco, which is may bayad yung membership at kailangan mo magpa-member. So kung hindi ka naman palagi doon, hindi siya sulit. Pero doon kasi sabi nila mas mababa daw yung price tsaka bultuhan yung pagbili. So ayan, ito na yung entrance. Kung mapapansin natin sa gilid, meron dyan mga call taxi. Ayan. Ito yung entrance. Ayun, diba? Pasok na tayo. E-Mart. Dito sa gilid, nandito yung kanilang food court. Tapos ayan yung mga bilihin. Diba? Yung ano nga pala is nasa 3rd floor. Kasama. So papunta na tayo doon. Nandito na tayo sa 3rd floor and papasok na tayo dun sa may Electromart. Ano ba yan? Bago tayo pumasok, mayroong mga ano dito, massage chair. Ayan yung mga price. Diba? Nasa 100 plus, 100, mayroong 170, 150. Ayan yung mga diba? Then dito na tayo papasok. And dito yung pwesto ng Samsung at doon naman yung pwesto ng Apple. Ayan. Dito tayo titingin. Ayan yung mga Fold 6 guys, and nandyan yung price kung makikita natin. Ayan. Around 80,000 nag-range hanggang 100,000 at ito yung mga Flip 6 at ito yung kanyang price. Nag-range ng mga 70,000 sa Philippine price. Ayan o. Ayan pa. Dito naman yung mga S24.
Gen na nag-range ng 70,000. Mga ganun yung price niya. 2. Yan ang nakalimutan. And ito yung Ultra, tsaka yung S24 Plus. Exynos. Ano mas magaling? And dito naman nakalagay yung Buds Pro, Buds 3 Pro guys, and Galaxy Buds 3. Ang alam ko nag-range ng around 300,000 won or katumbas ng 12,000 pesos sa atin guys. Yung pinakabago nilang Buds. Yun o, lumabas muna kami guys kasi titingin kami dun sa may second hand kasi yung hanap niya is wala dito kasi usually talagang yung pinaka-latest yung binibenta na nila o yung nasa display nila. So ang hinahanap namin is S23, so meron lang sila is S23 na regular, wala sila yung pinaka-ultra. So nagtanong kami, wala, kaya check namin yung ibang maliliit na cellphone store na nakakapaligid dito kung meron doon. Nakakagutom. Ayan. Sobrang liit kasi. Yan yung itsura ng loob ng E-Mart. And may mga mabibilihan din ng mga bag dyan. Tsaka anuhan ng mga card. Yan. Yun o. Kaya alam mo yung Lumabas na kami na. Yan yung store, and dito lang kami sa gilid-gilid titingin sa mga maliliit na store dito. Titingin kami kung may magugustuhan siya, and hoping na mayroon. Sa cellphone store ka pala na gano'n, sa trabaho. Kaya alam mo. Opo ako kung brand. Aware pala siya sa mga sa mga brand. Anong Oppo ka? Oppo ko pala. So ngayon Samsung na tayo. Tama. More games talaga. more on Xiaomi talaga kasi nagde-deadboot. Hindi nagde-deadboot yun. Pero pagdating sa games, maganda talaga Xiaomi. sa gaming. Kaso problema nagde-deadboot. Pero yung kapatid ko nung naka-iPhone siya, tuwang-tuwa siya. Oh, hindi. Maganda iPhone talaga. Sa gaming na. Sa gaming, maganda yung graphics. Diba? Maganda yung graphics. Kahit sa Ang Samsung problema na lang yun. pagdating sa games, delay siya sa update. Yung delay sa update daw. Sabi niya, hindi ko sinabi yun. Delay siya sa update. Dito tayo titingin kanina, yung tinitignan nila. So, magtatanong tayo. Let's go. Oh, yung audio. Ayan, may available sila ditong S23 Ultra. Second hand. 조선입니다. So, S24 울트라 according sa ating nasobrahan naman na so. Isa nasa around 850,000 won. Nasa 34,000 pesos yung second hand. Diba na? Pero kung bibili ka ng mga ganun, diba? Kasi ang original price na nag-range ng 60-70, pero sa Pinas yung ganung nasa 80. Ay, yung difference niya kasi sa atin nung nag-ask ako, nung kapares ng sa akin, hindi pala, mas mababa pa, 256 gig, nasa 80,000. Mas mahal siya ng 10,000 sa atin. Ito tayo second hand store. Diba? Half price compared dun sa original price. Yan. Tapos lang namin nakabili siya dito ng S23 Ultra sa halagang 830,000 won. So, nasa around 30,000 plus lang siya, which is almost half of the price. Ang kagandahan, napakalinis ng cellphone. Parang bagong-bago pa talaga siya. Diba? Ang gusto lang niya S23, pero S23 Ultra ang bagsak dahil murang-mura. And papunta na kami ng City 7. Kakain. Dahil gutom na kami. ng film Yan. sa halagang 200. 207. Kumbaga parang service nila para dun sa pagbili. Bali kasama na yung Pero kung charger. hindi ka bayad nun, ipapabayad mo lang. Charger, yung film, tsaka yung pinaka case niya.
is free nilang ibinigay. Yun naman yung kagandahan dito. Tapos kanina mayroong isang Korean doon na parang binibenta niya yung cellphone niya, which is Apple iPhone 14 Pro. Tapos yung price halos half of the price na talaga siya. Kung iaano mo sa original price yun, nasa 1.6 million won or katumbas na nasa 70 to 80,000, 70,000, pero bibilihin lang nila ng 30 plus. Binibenta niya. Tapos Siguro nangangailangan yung bata ng pera, kaya binibenta niya yung cellphone. 900. Pro Plus. Di ba? Mataas pang Pro Plus. Kung wala tayong pambili ng pwede naman kasi maganda naman yung nila dito, yung mga second hand nila, hindi naman in-abuse yung cellphone nila. Alaga naman. Diba? Ngayon, papunta na kami ng City 7 para Chumibog. So, let's go. Yun, nandito na tayo sa City 7. And kakain kami dun sa sikat na sushi roll restaurant nila, which is Kuku. Si RJ at si Sari pa rin. Yan o. Ayan na. Dito na tayo sa loob. Dito tayo. Second floor yun eh. Oh, dyan man na. Oh yeah, nandito na tayo sa second floor. And dito tayo papasok. Uy, marami yatang tao. Siguro dahil bakasyon, no? Daming tao. Uy, may pila. May pila. May pila. Maraming tao ngayon, guys. Dahil siguro summer vacation nga rito. Ayan. Daming tao. So, pipila pa kami. So, hindi natin alam kung anong oras tayo makakapasok. Yan yung pila, oh. Grabe. Hindi naman nila tanggalin mo to. Kasama daw yan sa kakainin mo. Buti. Sila kasi kinakain nila yan eh. Oo. Sa kako niya, nagdalaw lang ang tinira ko. Kung nakita ko lang, may langka sa ilalim. Hindi nila kinakain. Ang kumakain niya kasi hindi alam. Okay, tapos lang namin kumain. Nakamura kami. Mas mura pala siya kapag mas maaga kang pumunta doon, mga kunyari morning or mga around 12 to 3 o'clock, nasa 23,900 lang siya. So kung pupunta kayo ng lunch doon, nasa 31,900 yung price. So hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon kasi sobrang dami ng tao. Para na rin sa privacy nila. Kaya hindi na ako nakapag-vlog, guys. Yan. Palabas na kami at pauwi na rin. Diyan ko na rin tatapos nitong vlog na to, guys. Kung gusto nyo itong vlog na to, please do subscribe sa aking channel and paki-like na rin ang aking video, guys. And kung meron kayong mga suggestion, please May tumura pang do comment sa comment section, guys. And that's it for today, guys. Bye!